Nako mga kabibig. Wala na talagang patama. Iba talaga pag si Rowena, Attorney Rowena Guanzon ang magsalita. Siya yung kinatatakutan sa lahat ng mga spokesperson. Talagang straight to the point. Walang kaarte-arte, walang flowery words, walang sugar-coated na mga words, sugar-coating ng mga words, mga kabibig. Iba ang tatak Rowena Guanzon. Ngayon, sinampal niya si Abante, sinampal sa katotohanan. 'Di ba? Sa totoo nga ang sabi ni Senator Jinggoy Estrada ba, itong spokesperson ng Kongreso ba, hindi nag-aaral. Putak lang ng putak at hindi nagre-research. Galing nga Jinggoy Estrada ha. Kaya nga, may patama si spokesperson Rowena Guanzon kay Princess Abante. Sayang lang ang talent mo, Day. Grabe talaga si Rowena Guanzon, no? Kasi, di ba, itong si Princess Abante, di ba? Sabi dito, dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon may buwelta kay House Spokesperson Abante. May tugon ang dating Commission on Elections COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon kay House Representative Spokesperson Attorney Princess Abante matapos itong ipagtanggol si House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Abante na mas gugustuhin na lamang nila matawag na tambaluslos ang kanyang boss kaysa naman tawaging kawatan. Ngunit, ayon kay Guanzon, pinagsamang tambaluslos at kawatan ang ipinagtanggol ni Abante. Hala, grabe si Rowena Guanzon. Nag-explain ka pa, be. Yung boss amo mo ay pinagsamang tambaluslos at kawatan. O, diba? 'Di ba? Ang saya-saya lang, 'di ba? Yung mga Rowena Guanzon is the one who brings out the voices na hindi kaya nating i-post sa social media. Siya yung tawag dito, tagapagsalita ng mga taong galit sa mga tambaluslos. O tingnan nyo. 'Di ba? Kasi lahat ng tao gusto itong statement ni Rowena Guanzon. Sabi ng iba, tama ka, Atty. Rowena Guanzon. Tumbok na tumbok mo ang nasa isip ko. Tama ka, Rowena Guanzon. Sabi ng ilang netizen, tumbok na tumbok mo yung emosyon ko, yung gigil ko. O, di ba? Nag-explain ka pa, be. Yung boss amo mo ay pinagsaman tambaluslos na kawatan. Hindi, mapahiya na naman sila. O, kung sasagutin ito ni Abante, knowing Atty. Rowena Guanzon, baka sampalin si Abante ng mga dokumento o kung ano-ano ang pwedeng maging ebidensya ni Rowena Guanzon na tama ang kanyang sinasabi na tambaluslos at kawatan yung amo niya. Sino ba ang amo ni Princess Abante? Sino bang Speaker of the House sa nating Congress? 'Di ba si Martin Romualdez? O 'di ba kabibig? Kaya nga tawang-tawa ang mga netizen, kuhang-kuha ni Rowena Guanzon ang panlasa ng masang Pilipino. Sabi ng iba, sana tumakbo itong si Rowena Guanzon bilang senator. Sabi ng iba, sana maging spokesperson si Rowena Guanzon sa OVP. Ang tapang, parang lahat ng spokesperson tatahimik talaga. Pero we don't know, baka palaban din itong si Abante at si Attorney Claire. Baka magsanib puwersa. Princess Claire, ay, unclear, yun nga kabibig. So, ito yung may video ako kabibig na ipapakita sa inyo ni Atty. Rowena Guanzon kasi naimbitahan si Atty. Rowena Guanzon sa Cebu sa tawag dito sa celebration ni Governor Pam Garcia. At I think si Rowena Guanzon ay one of the house tawag dito, guest si Rowena Guanzon. Dili, PBB ito ha. So ito ha, patama ni Atty. Rowena Guanzon sa spokesperson sa Kongreso. Ito. Kasi if you're a spokesperson, you have to be clearly understood. Hindi ka pwede yung anong Rowena Guanzon talaga iba. Alamano, ganyan. Alamano. Pwede yun. Kailangan klaro. Correct. Kung ang advice ko sa mga gusto mag-spokesperson, you have to communicate
your message clearly, and you can only speak for your principal because you're an agent. Kasi Atty. Amante, hindi ko nga alam kung sino principal niya. Hindi ko alam kung high school principal, college principal. Kasi may secretary general, may deputy speaker, sila nga speaker. Lahat gusto mapasikat ba? Awa ako dyan sa spokesperson nila. Si ano na lang yung spokesperson mo tungkol sa building ng house. Gusto lahat ng congressman nga ilaha magpasikat man. So sila po yung mo papel-papel na. Kung sila may trabaho ng House of Reps spokeswoman, sweldo lang na. Sweldo lang na. Sweldo lang talaga. 'Di ba? Kasi nga nagtataka ako kung bakit may spokesperson. 'Di ba every now and then itong mga congressman, lalo nung nauso ang Quadcom, palagi sila nagpa-press con. 'Di ba? Press con. Pag mayroong mga trending news na tungkol sa kanila, press con every now and then, half hour or 15 minutes or 1 hour ang press con. Ngayon may spokesperson, matapress con pa rin sila. Kaya nagugulan ang mga tao, ano ba yung totoong trabaho ng spokesperson? Or baka para pasahod lang yan? Kung para pasahod, wag na lang po. Kasi ang pinapasahod ng spokesperson galing sa tax namin. At may karapatan din kami na kutsain ba yung hindi naman kukutsain, kundi ibabash? Hindi naman ibabash, kundi tingnan din kung tama ba ang mga sinasabi, sakto ba, swak ba sa impormasyon. Hindi ibig sabihin spokesperson ka na, ikaw lang ang tama. 'Di ba? Ay, yung sinasahuran ka ng sambayanang Pilipino. So dapat respetuhin mo din ang sambayanang Pilipino. Kagaya ni Claire Castro, 'di ba? Pinasasahuran niya ng sambayanang Pilipino. So Claire Castro, huwag kang magpa-feeling Reyna dyan. Huwag kang magpa-feeling ikaw ang tama palagi. Di ba? O, ito, go. Let's continue, Atty. Romena Gonzon. Pero medyo kayo substantive ba? So, no substance at all. Dapat klaro yung role. Kung may spokesperson na, dili na kaya sulti ang Secretary General. Correct. Internal na lang siya. I don't know. I'm not there to tell them what their role should be, pero sayang naman yung talent niya. Sayang yung talent niya. Anong talent niya? Paputak-putak. Di ba? Sabi nga ni Jinggoy, putak ka na ng putak, hindi mo alam. Think before opening your mouth. Yun ang sabi ni Jinggoy Estrada. Think before opening your mouth. O spokesperson ng Kongreso. Hindi putak ng putak. Mag-research ka. Grabe si Jinggoy mag-supalpal, no? As in, parang sinasabi bang, huwag kang bobo. Huwag kang magsalita kung bobo ka. Huwag kang magsalita, maggawa ng video kung walang laman ang mga sinasabi mo. At hindi ito pagandahan na ng video, pagandahan na ng mga statements. Dapat merong mga supporting details na kung tatanungin ka, kung magre-react ang mga tao, meron kang isusupply na mga konkretong ebidensya, dokumento, at kung ano pa. Di ba? Sasalita siya ng ganito, doon, nagpipress con din yung isang congressman. Tama. Kung ako ang spokeswoman, sasabihin ko talaga, sabaan mo dumay. Ako na may spokeswoman karon. Tama sa Atty. Romena Gonzon, spokeswoman, no need na magpapress ko yung ibang congressman. Siya na lang. Kung ano yung gustong sabihin ng mga congressman, and then there's a possibility na may question i-erased, kukunin na lang yung idea ng ni spokeswoman sa mga congressman, tapos siya na mag-consolidate, siya na ang haharap sa media, siya na ang sasagot sa lahat. Kagaya ng ginagawa ni Claire Castro, sometimes si Claire Castro, hindi na niya alam kung ano isasagot, so gawa-gawa lang kanya yung sagot. You know how it is ba? The politicians always want the credit. Ngayon ng iba dyan, sila daw ang nagbigay ng free college tuition. Bam Aquino. Diba si Bam Aquino nanalong senador just because of free college education? Nako po. May alam si Rowena Gonzon dyan. Pero, ay nako. Maraming nabudol din ni Bam Aquino actually. Sila nag-implement. Hindi naman fake news na yan eh. Fake news. Hindi maganda yan. Yung mga credit grabbing. Let's have a government and our leaders should be
responsible, accountable, Tama. and live simple lives. Mhm. Ay makita mo ni karon sila ang mga bag kung relo milyon-milyon. Tama. O, di ba? Grabe ang banat ni Attorney Rowena Guanzon, which is tama naman. Ito yung hinahanap nating mga tao ba na realistic, makamasa, at alam ang pinagdaanan ng masa. Hindi nga ito nakaupo as anong tawag dito, representative ng PWD kasi pinipigilan ni Martin Romualdez. So dahil pinigilan siya ni Martin Romualdez, knowing Attorney Rowena Guanzon don't like to dance with the wolves, so talaga kung ano ang nakikita niya, ano ang naririnig niya, pero Rowena Guanzon will speak with reliable sources talaga yan. Kaya gusto ko to siya consistent na kontrabida in Born at For a Life. Oo nga, kontrabida siya sa tamang disposisyon, di ba? Tama po kayo, madam. You are right, madam. Bawal ang credit grabbing. Tama po sa Atty. Guanzon. Why not speak directly? Di ba? Real talk ka talaga, madam. Hope soon kunin ka ni Inday kung makapwesto na siya. Hopefully, no? Yon sa spokes, Harry Roque, gustong-gusto ko yun bilang spokesperson. Bilis magsalita at klarong-klaro. Walang script, straight from his heart and mind and according sa balaod. Tama po kayo dyan, ma'am. Ngayon lang magkaroon ng ganyan na may spokesperson pa ang Kongreso na walang kwenta. Uy, grabe naman kayo. Ma'am Rowena Guanzon, takbo ka senador sa 2020. Di ba marami nagsasabi na sana tumakbo siyang senador kasi kailangan natin mga brilliant na mga lawyers na pwede maging senador ng ating bansa. Sa iyo, kababig, at 2028, may power ba ito si Rowena Guanzon para manalo for senator? Bistak man dako ay ni halata talaga, ma'am, padayon nga. Maraming mga ibang bisdak ba na hindi nakakaalam na itong si Rowena Guanzon na isang bisdak, palaban. Nasa dugo ni Rowena Guanzon ng palaban at like VP Sara, palaban talaga. Kung ano ang nasa isip niya na tama, kung ano ang kanyang nakuhang impormasyon at kailangang malaman ng sabihin ng Pilipino, talagang ibubulgar niya. Kaya pala, baka si VP Sara at Rowena Guanzon ba ay magka-tandem later on. Tropa, sikat lang yan si Auntie Claire at iba-iba pang pumapasok sa isip. Abanti karma agad dako lang baba. Tama si Attorney Rowena Guanzon. Ito yung panlaban sa mga spokesperson na walang laman ng utak. Uy, grabe naman kayo. Diba? Tumpak ka, Attorney Guanzon, 100% from Kelly Saludo Jobs. Diba, marami ang sang-ayon sa mga statement ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabibig. At tawang-tawa ako doon ha, nag-explain ka pa be yung boss mo, yung boss amo mo ay pinagsaman tambalos-los at kawatan. Take note, itong boss amo, ito yung mga words ng mga masang Pilipino. Diba? So, alam natin na doon si Attorney Rowena Guanzon ay pangmasa talaga. Diba? Ito, kaloka ba ang next person? Tambalos-los ng kawatan. Kalerkit. Yun lang, dapat hindi ka na mag-spokesperson. Ayan to, hindi ka na makatulog niyan. Princess Abante, kawatan nga tambalos-los, maudyo na ang tama na pagka-describe ni Martin. Double dead ka be. Uy, grabe talaga mga legendary talaga itong si Attorney Rowena Guanzon. Go Attorney Rowena Guanzon, correct ka dyan sa imong istorya. The more Rowena Guanzon become more relevant nowadays, no? Nung kakamping pa siya, well, relevant naman siya nung kakamping siya, pero hindi masyadong tawag dito, sikat na parang, I don't know kung pinipigilan ba yung komento niya sa isang issue or hindi. Pero ngayong parang bigla siya na-realize na parang iba na yata ang tono ng gobyerno ngayon. Kailangan ko na talagang kalabanin kung sinong kalabanin. Pipiliin ko kung sino ang saan ako papanig. Parang this time, parang iba. Iba ang aura ni Rowena Guanzon. Palaban kung palaban. Kung ano ang sabihin niya, tama lang naman. Pangmasa nga si Rowena Guanzon. And we need this strong, independent woman na talagang nakikita niya ba kung ano ang mga mali sa gobyerno ngayon at kung ano ang dapat itama sa gobyerno ngayon. So yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Do you think
magiging spokesperson si Attorney Rowena Guanzon kay VP kasi nag-resign na yung spokesperson ni VP Sara, no? Oo. Tapos wala pa so far ang pumalit na spokesperson ni VP Sara. Sabi ng iba, sana sa Attorney Rowena Guanzon para wala nang kontrolado na and the same time hindi na babanggain si VP Sara kasi takot sila sa spokesperson. Dapat talaga no, yung palaging nangunguna sa battleground, ang spokesperson talaga. Kasi didepensahan niya yung vice president. Siya yung sasagot sa mga katanungan laban sa vice president. Ang spokesperson 'di ba? Dapat strong, 'di ba? Kagaya na Attorney Rowena Guanzon. Wow. Oh, talaga gusto niyo sa Attorney Rowena Guanzon as spokesperson? Comment down below. Bye everyone.